Okay, so hello sa lahat ng nanonood ngayon. This is Strike and I'm with Jeff Fox. Kilala naman natin na former player of Execration. Ano Fox, kumusta buhay-buhay natin dyan? Ito, ayos naman. Tamang pub game lang. Oh, yun. So, we're now here in the Philippine qualifiers of the ROG Masters. Kahapon, napanood nyo kami. Ako, si Shei, at saka si Bianca, nagsha-shoutcast for the ROG Masters outside Metro Manila kahapon. Ngayong araw naman, Metro Manila naman tayo for Dota 2. So, ngayon, maraming sumaling mga teams, pero hinihintay pa natin yung isa sa mga games eh. So, ang gawin muna natin, let me show you my screen para i-explain ko ano nangyari kahapon. Okay, so ito nakikita nyo dito, 'di ba? Ito yung rogmasters.ph. So, pag nagpunta kayo dito, makikita nyo lahat nandyan. Rules, format, registered teams. So, as you can see, yung format natin, Qualifier 1, September 10, 2016, kahapon yan, Fox. So, makikita natin, Metro Manila, outside Metro Manila, ang sumali, 212 teams. Dami. Ganun. Tapos ang lumabas dyan, yung team ni Nivram. Sila Nivram yung nakapasok. Si Boombox. Oh, si Boombox at saka si Mighty Savior. Magkasama ulit sila. So, yun. Hindi ko alam kung sino pa isang team eh. Ngayon, Qualifier 2, Metro Manila only. Nagaganap yan ngayon sa Mineski Grounds. So, nandyan yung team ng Rave, Ashen Arena. Marami ring malalakas na sumali dyan. So, ito ngayon naman. After nyan, papasok sa top 8. Execration, which is an invited team. Qualifier 2, first, which is yung first ngayong araw. Qualifier 1, second, yung second kahapon. At saka yung Qualifier 1, third, which is yung third kahapon. So, sa susunod naman sa 15, mag-group stage naman ng Mineski, invited team. TNC, invited team. Qualifier first nung kahapon. At saka Qualifier third, yung ngayon. So, kita naman natin spread out naman ng maayos at pagdating naman ng finals, it's September 18 in SM North. So, bukod dyan, meron pa tayong CSGO na, ayan, nagaganap din ngayon. At kung gusto nyo mag-check ng live stream, just check nyo tong live stream now. At syempre, if you want promos ng Asus, maraming mga different products and promos na pinapakita dyan. So, yun. For brackets, nandito yan sa live coverage. So, as you can see, today, ito ang mga nagaganap na yan kami ang mga full coverage para sa mangyayari ngayong araw. So sa ngayon, let's go back to casters muna para makita. Titingnan ko muna kung may game na ba. Ayan. So hello sa inyo. Hinihintay ko lang i-name ng lobby. Pero ikaw, Fox, anong masasabi mo sa gantong tournament format since ikaw naglalaro ka ng competitive? Mahirap ba yung tournament or ano sa tingin mo? Yung sa tournament kasi ngayon, siyempre maganda yung may seeded na nga yung Execration, TNC, Mineski. Malaking bagay ito sa mga upcoming teams eh. Pero balita ko, para sa akin talaga maraming lakas na Pinoy teams ngayon, lalo na yung S1 Lycos, yun nga, yung Rave, tas yung upcoming team ni Boombox. Sa tingin mo ba yung mga ganong katulad ng team, may chance pa ba sa XS tsaka sa mga TNC, Mineski ng mundo na mabibigat na talaga eh, no? Yung mga line-upan niya, mabibigat na talaga eh. May chance siguro, pero siyempre, hindi natin masabi mga, siguro kahit 5 or 10%, pwede na rin yun. So yun, probably may ganong chance nga talaga sila at yun, may ganun nga silang chance na kumaga, hindi mo naman din masabi. At least nagkaroon sila ng chance na makapag-compete against the best in the Philippines. So ito, hinintay na lang natin ngayon at mukhang may info na ako na may papasok na laro, that's Ashen Arena. Ito yung former team ni Gabi. Ayo. Oh, yun. Si Faye and Gabi. Oh, so lapit mo lang daw yung ano man ng konti. Ayan. Sa ngayon, hindi ko na masyadong kilala yung mga players ng Action Arena eh. Pero alam ko dati yung player din yan, si JJ, si Garan eh. Yun nga, si Gabi. Pero yung ibang players nila, hindi ako familiar sa kanila eh. Okay. So, yun nga. Ako din actually, hindi rin ako masyadong familiar sa players ng, si Owa. Si Owa daw, si Owa lalaro for Ashen Arena. So, mabigat din kung nandyan si Owa, no? Oo. Saka yung si EA ba yun? EA? Oo. Nata yung isa nilang player, medyo nakakita-kita ko na rin sa competitive scene lagi ng ng Pinas eh. So ito, hinihintay na lang natin ngayon na sumali sa lobby. And again, sa lahat ng kakapasok lang online, this is the Philippine qualifiers of the ROG Masters. Iniimbita namin kayo sa September 18 sa SM North
Sky Dome at maraming freebies ang ipapamigay ng Asus doon. And I'm sure sobrang masarap na experience na mapanood mo in front of you yung mga Pinoy teams na mabibigat. Ngayon, di ba? So since wala pa naman yung game, let's talk about the current situation ngayon sa mga pro scene na, ayan, Mineski, nandyan si Miracle. Nung panahon mo kasi pare, hindi pa uso yung import di ba? Ngayon, nauuso na yung import. Sa tingin mo, paano ba nagpe-play yan into the scene? Sa competitive scene? Maganda rin yung yung nangyayari ngayon kasi dati parang hindi nila binibigyan pansin yung Southeast Asia scene na puro mga player dito, mga mga mahina yung skill level. Oo, yun yung akala nila. Tapos ngayon, yung secret nga, kinuha na yung Si Poreb. Southeast Asian, Korean, mga Nagkahalo-halo na, no? fanatic ngayon, di ba may 3 Pinoy or 2 Pinoy. So yun nga, so at least ngayon for today and tomorrow, pwede natin sigurong makita na yung mga future Abed, future DJ. Hindi rin natin masabi. Actually, si Mighty Savior, kung tutusin, mala-Raven na rin maglaro yung dati, no? Talagang hindi lang lumabas, Lagi namin nakakalaban sila, Arcanis, Kaso, nung time na yun, parang 50-50 rin, Parang hindi rin sila solid talaga, Tapos, nagka-problema rin nata, within the team. So, yun. So ito, we're just waiting for the game again. So sige, we'll probably head on to a short commercial. This has been Trike and Fox. We'll bring you the next game in a short while. Happy birthday to ROG. Happy birthday to ROG. Happy birthday to ROG. Happy birthday to ROG. Sevilla con the Republic of Cayman. Herzlichen Glückwunsch! 豪鸡10岁了，生日快乐！
Okay, we're back. At ito, finally. Medyo ano lang kasi, yung setup kasi natin ngayong araw, medyo kakaiba talaga, Fox. Actually, wala nga halos gumagawa nito eh. Sa computer shop nilalaro, tas tayo, binabroadcast natin dito sa ROG Studio. So, medyo kakaiba tong setup na to, kaya medyo pinagdadati. Kumaga, meron din lang minsang technical problem. Pero ito, we're fixing it and now, okay na. At especially 2 games ongoing pa ngayon. May CSGO, may Dota 2 sabay habang binabroadcast natin lahat ng game. So, yun yung exciting dito. And I think we can head on to the game. Start na natin. Uy. Bakit ganun? Dapat daw watchable to spectators. Okay. Yan. So, here we go. We're heading on to the drafting phase in a while. Kasama ko si Fox. At dito, mapapanood natin ang ROG Masters Philippine Qualifiers. This is the qualifiers para sa Metro Manila. Sino sa tingin mo lamang dito? Asian Arena laban sa team na actually hindi ko kilala. Siyempre, kahit sino naman talungin, action na rin na to. Pero ewan ko, makita natin sa draft pa lang talaga yung mga Pinoy, mahilig mga invento ng mga draft yan eh. So dito makita natin from the draft pa lang kung sino talaga ang lamang sa lane, sa clash, or kung anong diskarte nila. At ito, game na tayo finally. At let's head on to the drafting phase. As we can see, nandito sa ilalim natin, Fox, yung mga nakita mo? Yung mga draft natin. Tupit niyan. Tingnan natin. So, Asian Arena, ang featuring player talaga dito ay si Mr. Owa. Yan ang inaabangan ng lahat dito, I'm sure. And, tingnan natin. Kasi overall, ang pinaka-exciting part pa naman ito yung sa 14 and 15 pa no? Yung top 8. Doon lang kasama yung mga, alam mo na, execration. Yung mga Mineski. Yung mga mabibigat na teams doon napapasok. So, doon natin makikita kung papalag ba talaga sila o hindi. So, as ngayon, Shadow Demon is the first ban for Hero Zero. Sa kabila naman, etong, alin ba yung Ashen dito? Alin yung Ashen na rin na dito? Yung baba o yung taas? Nag-pick ng draw ata. Okay, nag-pick ng draw. Okay, so, as we can see, binan yung Faceless Void at SC dito. Sa tingin mo ba, Fox, bakit medyo madalas na pipick talaga yung Faceless Void? Wala sobrang, alam mo yung parang kahit di siya magka-farm sa lane, pwede siya mag-jungle na may Iron Talon. Tapos sobrang, once na magka-ulti siya, alam naman natin yun yung
sobrang lakas niya sa clash. And, yun lang, sa laning talaga ang hirap niya. Kumbaga, hirap siya i-box out dahil doon sa, alam niya, yung first skill niya na parang time-lapse nga. So, yun nga. Ito, nakita natin. First pick draw, tapos counter ng Huskar. At hindi naman talaga counter, pero Huskar Dazzle yung kalaban. Yun nga, no? Tama ka dun eh. Isipin mo parang time-lapse yung kay Void, ta second skill lang. Samantarang ulti na ni Weaver yun. Yun nga lang, yung positioning nga lang, hindi ka babalik. Pero at least yung HP mo, bumabalik, malaking bagay na agad yun eh. So ngayon, the Dazzle Huskar combo, pinakawalan dito ng Hero Zero. Kilalang kilala, pinauso to actually ng Mineski and then inadapt ng TNC into TI6. And probably one of the most popular strategy, especially pagdating sa Pinoy teams. Ito ang isa sa mga hilig ng Pinoy teams. Ang tawag nga nila dito, ang Huskar daw, pag pinik ng Pinoy ay isang Huskal. Huskal na daw yan. Yung hero talaga na sobrang daling i-execute eh. Talagang kahit, di naman kahit sino, pero at least average player kahit nung execute eh. Pero, yun nga, maganda rin yung ginawa ng ano rito, ng Action Arena, yung mga typical Pinoy na mag-draft eh. Counter agad eh. Nag-pick agad sila ng axe para dun sa Shallow Grave. Oo nga, so alam naman natin, Shallow Grave, kahit mabitawan yan, pumapasok dyan yung Culling Blade ng axe. So medyo hard counter na agad yung pick ng axe dito, laban dito sa Dazzle and Huskar na pinik ng Hero Zero. And at the same time, yung call eh. Mag-call ka, yung Huskar kasi ang pinaka-problema mo, pag sumugod dyan sa'yo, wala ka talaga magagawa kundi tumakbo. Kasi laging pasugod dyan eh. So at least if your axe at magkaroon ka ng early blade mail, magkakaroon ka na chance na kunin yung attention nung nung Huskar dito, di ba? Para hindi yung hard carry mo yung ma-focus. Pero dito sa game na to, medyo masyado maaga yung pick ng Hero Zero na Dazzle Huskar. Kasi usually, pinipick yung Huskar pag mga puro magic eh. Diba? So, ito, nakita nilang first pick draw na medyo physical. Medyo, questionable na nag-Huskar pala sila. Oo nga, sa bagay, may point ka talaga dyan, especially now that mukhang bukas na yung strat nila, you wouldn't pick a magic type hero na syempre dito sa side ng Action Arena, lalo na kung alam mo namang Huskar na agad yung kalaban mo. Pero overall naman, okay pa rin naman siguro, depende na rin lang sa execution. Pero given the draft, tsaka parang mga ganyan ban. Parang ba't mo ibaban yung Slardar? Pwede mo naman sanang kunin yun mamaya na may Huskar. So, kasi unang-una, hindi na naman malait naman na chance na mag-Slardar pa yan eh. Kasi offlane yan eh. Hindi din, pwede pa rin mag-jungle yung axe no? Pwede rin. Pero maganda yung... Venge na ban. Yung maganda kay Axe, sobrang flexible niya eh. Kahit saan mo siya lagay, kahit nga nag-limit din yan eh. Kung mga Timbersaw yung kalin or mga TA, kahit saan pwede mo siya lagay eh. Kahit pwede mo gawing carry na early dagger, tapos mag-rogue. Tama ka dyan. So, yun nga yung yung magandang advantage if you have a Huskal. At syempre dahil kumbaga, ewan ko, sa axe ganun, pero sa Huskal naman, ang maganda naman dyan, kahit nakita na agad yung play mo, grabe kasi snowball effect na meron yan eh. Once na lumamang yan early, maka-early armlet, talagang kawawa support yan eh. Kaya nga ito, hindi ba? Siguro kung ako yung Action Arena ngayon, ang mga pipik kong support, mga tulad ni Oracle. No? Kasi yung Oracle, kahit pa paano maganda-gandang pang save against Huskar eh. Oo. Saka hot pick rin ngayon talaga yung Oracle eh. Saka nung minsan na ginamit ko siya, sobrang bilis ng attack speed niya, sobrang sarap siya pang haras sa lane. Tapos since may draw aura sila, sobrang big deal talaga yung magandang pick talaga yung Oracle. Okay, so ito, pinik na nga. Nahulaan ko, pare, Oracle ang pinik dito ng team ng Action Arena. Kasi logical lang eh. Kukuha ka muna ng support dyan. Kasi pag kumuha ka pa ng isa pang core, mababasa na masyado yung strat mo, hindi ka na makaka-adjust. Typical play naman talaga ng top team na last na pinipik yung mid eh, para makapag-adjust pa sila. And given the Oracle pick, medyo mas easy na lang to siguro sa side ng Action Arena. So ngayon, ET, Dazzle, Huskar at this point, and now RK or Sven is the next pick para sa Hero Zero. Okay din to para sa akin. Medyo mama yung lineup nila. Saka sobrang ganda talaga ng pick na Oracle dito kasi yung Huskar mapipilitan niyang yung Huskar mapipilitan BKB yan eh. Kasi yung second skill ni Oracle, di ba yun nga hindi makaka-atake kalaban. So yun nga, tas may axe sila, so kung sakaling magkamali yung axe at madelikado, may falls yung ulti niya.
May false may false promise. Ang pangako ng lahat ng mga lalaki sa mga babaeng madaling pangakuan. Ang false promise. Kung yan ang skill ng mga playboy. Ang false promise. Etong S-Ben, maganda rin itong draft na nila na S-Ben eh. So, siguro, since nag-S-Ben na sila, most likely, Huskar mid na to eh. Saka maganda kay S-Ben yung combination niya kay ET na yun nga, double stun sila. Sobrang game changer rin eh. Pag talagang 3 or 4 or kahit 2 lang mahuli mo na sobrang sulit eh. Tama ka dyan. So, ito, let's see. Ogre Magi is the pick para sa team ng Dire, which is actually just a flexible pick. Alam naman natin, ang strength kasi ng Ogre Magi, pag ginawa mo si Ogre Magi, instantly makunat na agad siya eh. Tsaka magandang pick siya against Huskar kasi unang-una, pag Huskar yung mo, ang una talaga tatargetin yung support. Support ang madalas na ginagawa niya agad eh. So ngayon, given na may Ogre at Oracle, medyo mag-aalangan ka ng konting ego kasi ang Ogre, sayang ang pawis mo dyan. Yung Oracle naman, alam naman natin may false promise. So hindi basta-basta mamamatay. Yung Axe, alam naman natin going blade mail, hindi yan solid target para sa Huskar. At Draw Ranger, hindi naman magpapaabot yan. So at this point, yung Huskar medyo hindi ganoon ka-effective na pick. It just depends kung ano yung lane na gagawin nila. Pero syempre, bukod sa Huskar, may Elder Titans Ben pa rin naman eh. Hindi naman umikot yung play nila sa Huskar. Pero ang kulang na lang ng team Hero Zero dito yung kakatch kay Draw eh. Kasi, yun nga, since 4 melee sila, so malamang magdadagger yung S-Ben. Pero kulang pa rin eh. Pag sobrang ganda ng pwesto ng Draw, di talaga nila mahuhuli. So, feeling ko yun talaga yung pipick nila. Yung alin? Or yung magkakatch kay Draw. Sa lineup nila, walang kakatch kay Draw eh. So, Pero ang problema, support na lang yung... Ay, hindi pala, may isa pa pala sila. may isa pa silang core. Ano yun ang tanong? Eto, last pick dito, ulaan ko mid. Sa tingin ko, TA. Reserve time. Pwede rin. Ay, Invoker. May Invoker pa pala. Radiant team. Sa action arena. Ganda ng pick. Ganda ng pick nito. Kompletong-kompleto to. Whoop. Hero Zero. Last pick na sila dito. The bands are Shadow Demons, Faceless Void, Vengeful, Slardar, and Tinker. On the other side, it's Batrider, Sand King, Ricky Maru, Timbersaw, at Beastmaster. So, last pick para sa Hero Zero. Kaya magandang hero dito. Hindi pa natin kasi sure kung talagang mid Huskar to eh. Pero most likely mid na nga Huskar. Or pwede nilang... Storm Spirit. Storm Spirit has been picked. Kailangan talaga ng pang-catch Tama. eh. Tama ka, pang-catch, panghuli, di ba? Okay, so ito. Itong hinihintay natin na so ang mga gumagamit si Drake, ang Draw Ranger, we have Mr. Brightside as your axe. Si King ang gumagamit ng gets. Prepare for battle. Okay, so hinihintay na lang natin. So, they're all in Mineski grounds at this point. Pakilala muna natin, pare, ang mga gumagamit. Ikaw muna. Si Deadshot ang Huskar. Si HZT Chala. Makikita mo ba? Si El Diablo ang pangalan pa El lang medyo medyo Malupit na, no? pero ang hero niya Dazzle pero El Diablo healer yung hero niya. Oo, gusto ko yan. Tapos itong si Storm medyo Aki. Aki. At Chala, yun naman gusto kong mga pangalan eh. Parang Dragon Ball Z. Kakaiba yung pangalan niya. Ito si romantic guy. Comes on Roses. Mahaba yung pangalan. Lapit yung mga pangalan. Sa kabila naman, ipapakilala ko sa side ng Action Arena. Tatanungin mo na siya si Owa. Mr. Brightside ang Axe. As we can see, you have Invoker ang walang pangalan, si Sweet Boy,
3-2-2 ang gumagamit ng Oracle. We have Drake as so last hits and denies muna tayo. Yun. So sabi nung isang player ng Action Arena or Ashen Arena, wala na raw Nakamute. sa OA. Nakamute. Nakamute. Oh. 30 Alin? seconds to battle. Ah, okay. So pwede ba rin kami magsalita? So hindi ako nakamute? Hello? Okay. Sa XSplit ang kamute Sure. Okay, okay. Okay, so ito game na tayo and as we can see, game. The battle begins. Op. Stupendous. Medyo, ano to, S-Ben offlane? S-Ben offlane nga. Pero medyo maasim yung Sven offlane. Hindi ko rin sure. Okay. So ito as we can see in the middle lane we have a Storm Spirit ni Aki and Romantic Guys Comes on Roses is on the top lane. Siguro na-anticipate na talaga nila na 1v1 yun. Na mag-aggressive to. Hindi. Wala, maasim lang talaga. So Huskar, ET, and Dazzle, pag hindi naka-farm yung Huskar dito, dinaya laban sa Axe against Ogre. So ito Ogre, oy, gusto ko yung galawan ni King. Umpisa pa lang pare, talagang junto ka na. Saka hindi siya natatakot kay El Diablo eh. Oh. Diablo yun, pero Palag siya, no? El Diablo. And as we can see, Mr. Brightside farming pretty well. 1-1 naman, nakapag-deny pa laban sa Huskar na wala pa nakakuha si Chetis, ha? Kinakabahan yata si Kuya. yung nag-warm up pa eh. Gwa-warm up pa lang to. Hindi maganda yung pakbakan sa baba, action. Ma-action talaga to early. Action arena to kaya talaga ma-action to. Alam mo, sila lang yung team pare na hindi mo rin mag-spell ng action. Ginawa nilang iba eh. Pero okay lang, palag lang. So anyway, Mr. Brightside ito. Sa mid naman, mapunta tayo. Storm Spirit against Invoker. Sino lamang dito, Fox? Invoker ang lamang talaga. Naturally, lamang. Lamang talaga Invoker. Kahit kung same ng skill level yung player, Invoker talaga lamang. Sabagay, mas maraming ibibitaw. Tsaka early on kasi ang last hit capability talaga ng Invoker. May summon pa. Saka no chance mapatay ni Storm yan, pero yung Invoker kaya niya patayin si Storm. Bakit? Sabagay, hindi siya mamamatay sa hatak lang. Hindi naman maglalagay ng hatak din niya yung Storm eh. Magpa-farm lang yan eh. Yung Invoker, may alam na, may Cold Snap, Sunstrike, may pet. Kaya ang dami talagang ang daming weapon nitong si Invoker na pwedeng pumatay. So, ayun nga, objective gaming-wise lang, magkukuha lang ng bounty to. So, anyways, yan talaga you played competitively for ilang years. Kaya at least yung mga insights mo talaga, yan yung mga bagay siguro na hindi naririnig ng mga tao from a Filipino caster. No, Fox? Iba talaga pag nag-competitive ka. Saka yung parang yun nga, kada pagtagal mo sa game, parang lalong yung knowledge mo parang talagang. Pero dito, sa game na to, medyo kakaiba talaga yung S-Ben na offlane. Tas yung build niya medyo pang carry. May cleaving siya. Tas ewan ko talaga ako na plano nung dito eh. Yung zero. Ako sa tingin ko, ang gusto niyang gawin is just get to a level na mataas yung cleave niya. Tapos sabay papabawiin nila gamit yung mga stacks. Pero yung clarity na yon medyo maasim yon. Inaabot siya doon. And at this point, Drake is farming very well. 17 and 10. Mayaman na mayaman. At sa kabila naman, ang kanilang main core ng kabila, 11 and 0. No deny so far para sa Huskar. Pero tingnan natin. Si El Diablo Delicado Fox. Nako po. Ay, nako. This can be a first blood. The grave is finally popped. Brightside. Pwede kayang mamatay dito. Hindi natin alam. Pero he goes down. Ayan. Patay din. Ano masasabi mo dun, pare? Time na yun, wala kasing ET eh. Hirap din, wala silang disable talaga eh. Kaya talagang pasukin. Tapos yun nga, dalawang makunat, Axe and Ogre, kahit i-focus ni Oscar, medyo mababa yung chance ang mamatay. Mahirap talaga yan, pare. Kasi isipin mo naman ano yan? Kumbaga, high... Pero mali dapat yun eh. Dati niingatan nila yun eh.
Oo nga. No? Kasi, Pero wrong yung positioning kasi ni Dazzle talaga yung nag-ano rin eh. nagpaalangan. Oo. Hindi naman siya dapat nasa harapan ni Oscar. So, ewan ko, siguro, try niya mangharas. Pero yun nga, nagkamali siya ng misstep. Eh, ang problema kasi doon, ang pangalan niya, El Diablo. Hindi talaga basta-basta papwesto ng ano yan, ng nasa likod dyan. Pag pangalan mo El Diablo, talagang papalag ka eh. Pangalan pa lang eh. So yun, ayun ang nangyari. Nakakinain siya ng buo nung Axe. And as we can see, in the middle lane, we have Aki. Died once against that Invoker. At naganap na nga yung sinasabi mo na pwede ngang mamatay itong si Storm Spirit compared to sa Invoker na mas mahirap. Yan. Pero ano eh, may nag-roam ata sa kanila eh. Kasi assist lang yung nasa Invoker ngayon eh. Okay. Doon may nag-roam na support. Kaya napatay nila yung Storm. Yun. So ito, tingnan natin kung anong mangyayari dito. And tuloy pa rin yung laban natin. Oop. Yan. 0-3. Pero parang ano, laki ng skill gap eh, no? Oo. Parang mas malakas tong Ashen Arena eh, sa tingin ko lang Sweet Boy, delikado to, the stun mga kaibigan ng Oracle. 3-2-2, 1 hit to go at mamamatay pa yung Sven sa kamay ng Oracle. Kawawa naman si Kuya. Doon natin makikita na talaga mas malakas yung sweet sa romantic eh. Sweet boy yun. Romantic. Oo, mas malupit talaga yung Sweet Boy 3-2. Oo. Walang dating kasi ang romantic. Ang romantic kasi may tempo lang yan. Ang sweet anytime yan eh, di ba? Yun eh. So, yun. Nakita natin, mamamatay nga siya doon. And now, ayun. Ang labo rin ng build nito. Yun nga eh. Yun nga yung kanina ko pa iniisip eh. Kung plano nyo bang mag-farm, kung plano nyo bang semi-carry lang na roaming. Pero naka-iron talon siya. So, medyo Sobrang confused nung mga niya, build niya. And headshot, delikado dito. And he goes down sa kamay ni Mr. Brightside. At yan yung problema dito, pare. 3-2-2. Here comes Sweet. Going for the stun again. Bagpapap ng kopo. Hindi ko alam kung ano to parang massacre tong pinapanood natin. Di laban Oo nga eh. Saka, siya draft pa lang talaga, draft-wise. Kala talaga natin, Huskar mid na eh. Tapos biglang may Storm. So, ang gulo ng lane. Kala ko nga magtutuwan to eh. Na tipong S-Bet ET sa top. Tapos, yun nga, Huskar. Dazzle. Oh, ito mukhang mamamatay na naman dito yung Dazzle. This looks so bad. 0-8 ang score ng mga kuya mo. Radiant's top tower is under attack. Hindi, baka yung team name nila Hero Zero kasi, di ba? Parang, Kaya gusto nilang to live by the name. Hero Zero at mukhang 0 ang score ng Hero Zero. And here comes Mr. Brightside. Can they finally get a kill? Pero mukhang hindi. Pasugod pa dito si Mr. Brightside. At ito, may ulti pa siya. Here comes the ulti. Nagtatry tumakbo against Sax and finally they get one kill. 1 against 10 ang score natin. nag-level 6 si El Diablo doon. Galing level 3 ata, nag-level 6 siya. Si El Diablo? Oo. Oo nga, no? 3 levels para kay El Diablo. Sulit! Para kang gutom na gutom at nakakita ka bigla ng buffet. Oh my God. 3 levels up for El Diablo. Now, up mga kaibigan para sa Invoker ang Hand of Midas. 7 And minutes. Chala. Si Head Chala, papasok dito, naglagay na isang hatak, hindi man lang sinulit, hindi man lang pinatama yung Remnant, napakalungkot naman ang galaw na yun. At ito, King, habulin dito, oh my God! Alam nyo yun? Alam nyo ba kung gaano katagal ang stamp? Kung nagbibilang kayo mga kapatid, seryoso lang ang sleep duration niyan 3 seconds. So ngayon naglakad ka dito, 1, 2, hindi mo pa ni-Remnant muna, tapos saka mo pinabawas, saka mo sana hinata, konting sulit extend naman mga kapatid. Medyo kinakabahan natin. Ito, kinakabahan natin ang Yung HZ? comparing Storm natin dito. Oo nga eh. Isipin mo, di ba? Nakukuha mo naman yung punto ko eh. So, oh my God, mukhang patay na naman siya dito. At may utang pa siyang Sunstrike. Drake might go down, pero I don't think so. Yun nga eh, di ba? Parang okay na yun eh. Na-sleep na eh. May 3 seconds ka para maglakad. Ni-remnant mo muna sana. Tapos sabay umadvance ka ng lakad dito. Banat, tsaka mo inatak. Patay na yun eh. Yun sana yung chance niya makabawi man lang kahit pa paano. Oo. Pero wala eh. Nagkasuputan doon. And at this point, 1 against 13. Very interesting. Any final words? Good luck to you guys. You Is the score? This is a rematch, right? Is the score dito. At ito, let's see. Bright side, tumatakbo. El Diablo nandito rin. Here comes the Sunstrike. El Diablo might go down at nakupo.
Yun yung problema eh. May grave ka nga, may Culling Blade naman. Wala rin. Yun nga eh, sobrang aga kasi ng draft nila ng ng Dazzle Oscar na parang wala namang plano kasi nga first pick draw tapos ewan ko, hindi ko talaga magets yung draft ng Hero Zero dito eh. Yun nga. Dito kasi pumapasok yung fact na, this is still an amateur tournament and kung sino yung magka-qualify dito, we'll just proceed to the Final 8. Probably in the Final 8, mas makakita tayo ng mga top tier talaga ng mga pick at strategies. Pero at this point, I'm just happy to have na maraming teams na, the teams na sumali dito sa qualifiers and makita na marami pa rin talagang amateur team sa Pinas. Mukhang madidenay pa yata to. Naku po, di pa niya talaga tinuloy. At napakalungkot naman talaga. Napakalungkot ang pangyayari dito sa game na kinakas namin. Romantic Guys comes on roses and it's this game, medyo walang roses dito. Minsan talaga yung mga romantic guy, yung mga malulungkotin. Kaya mo siya, malungkot siya umuwi. Gisa siya, wala siyang plano-plano sa buhay, wala siyang kasabay pa uwi. At ito, let's see, Sweet Boy 322, as we can see, King forwarding now, may ulti na yung Storm dito, and he goes down, the stun still connects, pero mukhang hindi na, makakatakbo na finally si Aki dito. At napansin ko tong Hero Zero, medyo zero din ang nangyari sa ekonomiya nila, lahat sila, boots pa lang, puro brown boots, at mukhang, oh no, Chala goes down again. Alam mo, ito yung ito yung larong parang nanonood ka ng Hinebra laban sa LA Lakers or sa Hinebra laban sa Golden State, no? Medyo outplayed eh. Saka sobrang daming burst damage nung Action Arena. Sunstrike, tapos yung third skill ni Oracle. Sakto sa combo ni Axe. Hirap. Isang Culling Blade na lang after nung mga burst. Isang mako lang na malupit, tas bagsakan ka ng meteorite dito, tingnan ko lang talaga kung mabuhay ka pa. Given na meron pa silang Draw Ranger, nakita naman natin yung Draw Ranger talaga, even in TI6, most of the teams na makakuha ng Draw Ranger, ang bilis mag-siege ng tower. Yun yung power niya ang bilis yumaman pagka may Draw Ranger kayo, kasi kuha kayo ng torre. Tas lahat pa ng range na kakampi mo, sulit pa. Ito, Invoker Draw, ilang beses natin napanood to sa TI. Saka malaking bagay yung Hurricane Pike sa kanya. Since nagka-Hurricane Pike, talagang umusbong na naman yung pick na draw Yung kasi umahaba kasi yung yung pick niya Saka yun nga, yung pick yung right click niya Yung 4 range na attack na limited. Ayun, limited. Parang walang range. Tsaka maganda pa doon, may yung yung components niya maganda. Kasi itong Dragonlance may Ogre Club. Ito namang for staff, merong Staff Officer 3. So kahit pa paano, magkakaroon ka ng HP tapos mana na kailangan talaga ni Draw na hindi niya mabili-bili dati kasi walang item na fit sa kanya na may mana or HP bukod sa BKB. Pero pag in-early mo naman yung BKB, pangit Diba? Pag ang first item mo BKB, parang ewan ko, ba't parang hina mo mag-farm pag yun yung una mong inuna? Wala talagang tulong sa farm yung BKB. Unless, mo lang siya, for safety purposes lang, para hindi ka mamatay. Pero usually talaga Yasha yan kahit dati pa Yasha talaga Kasi sobrang cost efficient yung Yasha Bilis mong gumalaw, bilis mong mag-farm. Kukuha ng Yasha tapos sabay magte-treads Domi. Yun yung usually ginagawa. Pero ang problema kasi sa ganun type, ibang-iba pa rin tong Hurricane Pike kasi early on, magkaka-HP ka agad. Tinan mo, 1,200 HP yan. Naka-power treads Agi pa yan. So, ang laking factor nung pagkakaiba dito sa game na to. And as we can see, tuloy pa rin yung laban natin. King, Invoker, and Sweet Boy nandito sa baba and now Drake is joining them. Probably 4 heroes. 5 na yata to, 5. Lilimay na nila. Hindi, 4 pa lang pala. Kasi pa 5. Nandito. 5 nga. So, pag nag-TP to, believe na ako, lakas sa loob nito. Pero ito, delikado dito. Pero the call, hindi kumunik. Dodge na unexpected dodge ni Stormguard. Akala niya papasok yung tawag niya doon pero mukhang walang signal mga kapatid. At ito, let's see, unti-unti nang palapit ang katapusan at si Chala might go down against that Invoker pero hindi papasok yata yung ulti. Hindi naman siya nakapag-ulti doon. So Axe now trying to go for this tier 3 tower at tatapusin na to. 13 minutes in the game, pare. Ito na nga nangyayari. So yung S-Bend ngayon, medyo hindi ko alam kung
Wala pa siyang participation sa game. Oh, here comes Axe. Nag-call dito. Pero baliwala yung Grave sa kamay ng Axe and he will still go down. And the score is 118 at si Axe pa lang ang namamatay sa kabilang side. Napakalungkot. Alam mo, ito yung mga panahon na Dire's top kung romantic ka ba, pre, magkakapag-asa pa ba sa pakiramdam mo? Kasi parang baka hindi ka na mag-Dota ulit nito eh, no? Hindi naman. Depende na, dyan na pumapasok yung ano eh. Kung paano nila tatanggapin yung pagkatalo. Eh. Kasi kung pwede lang, ano to, learning experience or what. Oh, ganun talaga yan eh. Sabi nga nila, 'di ba, sa isa kahit anong challenge sa buhay, ang unang kailangan mo pagdaanan ay acceptance. 'Di ba? Kailangan mo muna matanggap natatalo ka, nadurog ka ng konti at ayun. Pero ito, ang maganda rito, hindi sila zero eh. At least nakapalit sila ng isa eh. Radiant's middle Napaka-optimistic mo dun Napaka-optimistic mo dun di ba? Kung mga di sila 0, 1 sila. Ayan, Deso na yung Oracle. Oh. Dito mo malalaman na talagang network siguro medyo ano eh. Diyos ko doon. Kahit brownout, di na to kaya. And that's the game. And that's just the first game that we will be covering. We'll have more games later. And yun, I'm Trike at I'm with Fox at napakalungkot Fox, no? Medyo malungkot talaga. Ewan ko kung ano naramdaman ng Hero Zero ngayon. Pero lahat naman tayo dumaan dyan. Kahit naman kami dati, may dumudurog din. Pero ewan ko kung anong ano nila ngayon, kung anong plano nila sa Dota. Kung mag-uninstall na ba sila o itutuloy pa ba nila yung pangarap nila. Pero yun nga, ikaw 'di ba, you've been so long in the scene at na experience mo yung feeling na from amateur to pro na umabot ka sa Dota 1 and going to Dota 2 na nag-aral ko ulit ng bago, 'di ba? Simula ulit back to zero. Ano bang may advice mo sa mga amateur players diyan na paano ka ba magsisimula talaga para maging pro? Nung time kasi dati, parang ano eh, puro pub game talaga. Yun talaga yung simula dyan eh. Pub game, palakas ka mag-last hit. Dati kasi yung last hit, ano pa yun, big deal pa dati yun eh. Last hit, eh. Ngayon kasi, alas lahat ng player, marunong nun eh. Pag di ka marunong nun, talagang di ka pang Dota eh. So yun, dati ka nun, puro practice lang ng pub game. Ngayon, yung sa kanila, maganda rin ginagawa. Mas maganda nga maglaro ngayon kasi sobrang daming tournaments, may online tournaments, may mga gantong local. Marami silang mga gets. May replay. Dati, ang hirap magda-download ka pa ng replay, hassle pa. Di mo makapanood yung replay ng mga top team ngayon. Manood ka lang sa YouTube, sobrang dami mong magigets. Tapos, yung mga shoutcaster ng international, sobrang dami mong matututunan talaga. So, compare dati, mas madaling mag-improve ngayon. Oh, yun nga. So, yun nga. At least everyone has the opportunity to improve at this point. And we're just happy to have someone like ASUS, a company like ASUS supporting this types of events in the Philippines. At yun, nandito tayo ngayon sa ROG Masters Philippine Qualifiers. This is the Metro Manila Qualifiers. At napanood nyo naman ang isang massacre na naganap. At malamang marami pa tayo mapapanood na ganyan, especially na sa maagang part pa lang tayo ng tournament. Ayun, so we will be back in a short, in a while at mag-commercial muna tayo.